Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, Simang Bonsai at iba pa. So ngayon mga paps, nasa harap nyo itong aking Ficus Bearings. Ilang beses ko na rin itong naipakita sa mga ina-upload ko na video, kaya for sure kung lagi po kayo nanonood ay kilala nyo na itong material na to. Ito po siya, ayan. So ayan, ang plano ko nito mga paps ay plano kong iripat kasi medyo nabibiti na siya rito sa pot na ito, sobrang liit tapos sobrang dami ng kanyang dahon. Kaya plano kong palitan na lang medyo mas malaki at palitan na rin yung soil medium kasi parang wala nang nutrients kahit maglagay ako ng fertilizer parang hindi na na-absorb. So pero bago ko yun gawin mga paps, pupruning ako para dumami yung mga twigs niya at saka kasi tingnan yung mga paps, sobrang lapad na tapos ang liit ng trunk para bumagay na rin ito siya para dumami na nga yung twigs. So tara mga paps at samahan niyo po ako. So mga paps, ito po ang itsura niya sa malapit. Ayan, sobrang lapad na nga po Tapos medyo may pads na rin siya. So ang gagawin ko para medyo maging compact siya at dumami yung twigs, itong ganitong mga mahahabang branch, tapos nagkukulay medyo puti na siya hindi na tulad nitong bata na branch na kulay green. So itong medyo puti na ay ipopruning ko, ikakat ko po lahat yan para dumami nga yung twigs at maging compact yung itsura ng mga dahon at sanga. So yan po ang sikreto mga paps. So iiwanan ko lang po ng around the 1 inch yung bawat branch na puputulin ko. So dahil nga pagka pinutol natin yan ay magbibigay yan ng maraming sanga, kaya yun ang maganda para dumami yung twigs, i-pruning na natin. So halos lahat po ng medyo may gulang na puputulan ko na, pero yung mga bata pa iiwanan ko lang po para makahabol sila. So yan, dito pa lang ako nag-prune mga paps sa pinaka unang branch niya, umiksi na kaagad yung kanyang itsura. So after nito ay i-re-repat ko po sila para doon sa medyo pang matagal na na branch, pang matagal na pot. So pagdating dito mga paps, itong part na to medyo dito kulang yung branch, kaya sana ay dumami yung branch dito sa ginagawa nating pruning. O yan, medyo umiksi na kaagad mga paps So dito sa baba hindi ko na muna babawasan para tumaba-taba pa yung mga branches dyan. So meron na ring pads dito sa baba. Tapos itong isa na to, napapansin nyo to mga paps, itong branch na to, parang gusto kong tanggalin kasi nakakasagabal siya rito sa view ng trunk, or kung hindi naman ay ilalagay ko rito sa side pa ganyan. Kaso pag nilagay ko ng ganyan, magiging parang magkapatong na sila nito. So parang gusto kong tanggalin. Ang direksyon niya kasi mga paps ay papunta sa harap, parang hindi maganda. So tatanggalin ko na lang mga paps, final decision, tatanggalin ko yan. O yan. So nakita na yung trunk movement. So sana ay hindi ako nagkamali sa decision na tinanggal ko siya dyan. So next po itong part na to, bali i-wire ko lang siya para medyo bumaba siya ng konti at maging flat ng konti. So i-wire ko muna. Yung procedure ng pag-wire mga paps ay ganun pa rin, parang tulad ng lagi kong sinasabi. So hindi ako magpuputol dahil dalawang branch naman sila. Hindi ko puputulin, pag dodoblehin ko lang mga paps. Tapos pagdating doon sa branch na nag-separate na sila, ay magsi-separate din itong wire.
So sa pag-wire mga paps, laging may isa o dalawang ikot doon sa main branch or kaya doon sa trunk para magkaroon ng anchor yung wire natin, para pag binend natin yung branch na gusto nating i-bend ay mabibend natin at merong mag-hold sa kanya, hindi po sasama, hindi mababali, ganoon. So ayan mga paps, at na wire ko na. Ngayon ibibend ko ng konti para mag flat siya rito. Ganyan. So meron ng konting ano pa, taba pa nito, at puputulin ko na rin siya dyan para magkaroon ng parang pads. So tingnan nyo mga paps, meron na siyang pads dito, meron dito, tapos meron din doon. So itong isa, babawasan ko rin itong isa na to. Yun. Para dumami yung twigs. So mga paps, pagdating dito sa part na to, ito na yung apex. So ayaw ko ng apex na may branch na ganito na papunta dito. Gusto ko yung pabalik doon para may movement yung trunk line. So pag ganon, tapos bumalik. So plano kong tanggalin tong dalawa. Yan. So tatanggalin ko yan. Tingnan muna natin para hindi tayo magsisi. So putulin muna natin to. So plano kong dito na lang putol yun. Tapos sunod ay ito, tatanggalin ko tong isa na to. Lahat na, entirely ano mga paps. Ayaw ko nang may papunta dyan. Yun. So ito ang gusto kong apex, yung pabalik. Tanggalin natin to ng buo. Malaking pagbabago mga paps. Sobrang taas na rin kasi. At saka parang pangit tingnan. Di bale, magbibigay naman yan ng mas marami pang branches. So yun ang kagandahan sa Ficus Bearings. Every time na magkakat ka, magbibigay siya ng maraming branches. So ayan na po mga paps. Naging mas mababa na yung kanyang itsura at mas parang naging compact. Hindi na yung masyadong malapad at masyadong malawak yung abot ng mga leaves at ng mga branches. Ayan na po siya. So sana yung mga kinat natin ay mas dumami pa yung twigs na tumubo. Ngayon ang susunod, iriripat ko na po ito sa mas malaking pot. So tara mga paps, doon tayo sa kabilang pwesto kasi nandun yung ibang gamit ko. Mga paps, repotting po tayo ngayon. Ito na po yung itsura ng ating bonsai na prune at nabawasan ng branches. Yan, nag-prune po tayo para sa pagdami ng kanyang twigs. So ayan po ang itsura. So ngayon iriripat ko po siya at ito yung napili ko na pot. Ito po ay gawa sa concrete, yung mga precast ano mga paps. Tama ba ang pronunciation ko? Yan. So, ipiprepare muna natin yung pot bago natin siya i-uproot. So, ito mga paps yung pot na napili ko. Meron po yung dalawang butas. Ayan. So, matibay na matibay po ito. Hindi po ito yung usual na ginagawang pot na bonsai pot. Gawa po ito doon sa mga gumagawa ng garden set na upuan o mesa. Kaya, solid talaga. Ngayon, ito yung front. Tapos ngayon mga paps, unang-una maglalagay po ako ng drainage screen. Ito. So, sa paggawa ng drainage screen, lalagay lang po yan dyan. Tapos yung pang secure, ganito po paggawa ng pang secure. Bawa, ang ginagamit kong pang secure mga paps, yung mga lumang bonsai wire. Para hindi naman sayang. So ngayon, pipihit ko po yung ganyan dyan. Yan. Tapos
pipihit ko ulit itong isa na ring dulo. So yan na po yung drainage screen. Tapos ito, gaganon ko po. O ganyan. So ganyan po ang itsura niya mga paps. Tapos dapat po itong dalawa na to ay sakto doon sa butas. So hindi kasya, so pagkakasyahin natin. So yun. Pagkatapos po noon mga paps, ayan, pag nagawa na ng ganito, papasok na natin yan dyan sa screen. Ganyan. So after po nito mga paps, ipapasok na rin natin dito. Ganyan. Ito po yung dalawang bilog na yan, yan yung mag-hold sa kanya. Tapos sa likod, ito po yung kanyang likod. Ang gagawin natin, i-secure natin ng ganon. So ayan, secure na mga paps yung ating drainage screen. So ganun din po ang gagawin ko dito sa kabila. So ayan po mga paps, meron ng drainage screen yung aking bonsai pot na paglalagyan nitong aking ficus bearings. So nilalagay po yung drainage screen para hindi matapon doon yung soil medium na ilalagay natin kasi malaki po yung butas ng bonsai pot. So ngayon ang susunod mga paps, magpe-prepare din ako, maglalagay ako ng securing wire. Lagi po ako naglalagay ng securing wire. So ang gamit ko ulit po ay aluminum wire kasi maganda ito kasi hindi na bubulok. So kailangan mahaba po siya, ganyan. Tansado natin yung butas na abot siya, tapos meron pang mahaba sa kabila na side. So ipapasok natin yan dito. So yun, kaya na po siya. Tapos lalagay natin dito sa gilid. Lagay muna dyan para paglagay natin ng soil medium ay nasa tabi na siya. So ayan po ang itsura niya mga paps. So ngayon po na naka-prepare na itong bonsai pot, gagawin po natin ay i-approve na yung material para ma-ready na rito, dahil kung sakali man na kailangan nating mag-pruning ng kanyang roots ay magawa na natin. So tara mga paps. Yeah. Ayan. Ito po ay nasa plastic training pot kaya napakadali po nitong i-approve. Wala rin pong nakalagay na securing wire dito kaya bunutin lang natin ganon. Merong escape roots. Tatanggalin po muna natin yung escape roots. So ayan, tanggal muna tayo ng escape roots kasi ito yung pumipigil sa kanya para sa hindi agad ma-uproot. Yun. Yan, tanggal na mga paps. At dry na nga yung kanyang soil. So ang gagawin ko, babawasan ko itong soil niya at titingnan ko kung kailangan na mag root pruning.
So ito na po itsura mga paps nung natanggal ko yung soil medium. Ngayon ay hindi na ako masyadong magro-root pruning. Siguro ito lang sobrang haba na to. Babawasan ko ng konti. The rest ay hahayaan ko na lang dahil hindi naman ganun ka heavy mga paps, hindi naman ganun ka dami ng roots. So ito lang isa. Ito sobrang haba na to. Puputulan ko yan. Taas itong isa na to. So yan. So the rest mga paps ay hahayaan ko lang aerial roots naman to. So dagdag pa yan sa ganda nitong material. So mga paps, itatanim ko na rito. Unang layer na ilalagay ko, pumice, para maganda yung drainage sa ilalim mga paps. So hindi ko po hinahalo yung pumice doon sa river sand at compost. So ngayon pumice lang muna. So ayan mga paps, mga 1 inch po yung layer niyan na nilalagay ko. Around 1 inch. Tapos susunod, isusukat muna natin itong material. So ganyan po ang plano ko mga paps. Medyo nandito siya sa dulo kasi leaning po siya doon at nandoon yung parang trunk line niya nandoon sa dulo. Kung dito ko siya ilalagay, lalabas na masyado doon, kaya dito ko ilalagay sa kabila, dito sa may kabilang dulo. So lalagyan ko muna dito ng parang bundok. Ayan. So i-arrange na rin natin mga paps yung aerial roots para maganda na kaagad pagka na-secure na. So yan na yung plano ko. Ganyan ang pagkakatanim. Lalagyan ko na po ng securing wire. So ayan mga paps, pwede na to. Hindi na to mabubunot. So susunod mga paps ay lalagyan ko na ng soil medium. I-fill up ko na to lahat. So kailangan mga paps masiksik natin ng maigi kasi maraming aerial roots, maraming maaaring maging air pocket. So mga paps, ayan na siya. Ngayon ay didiligan ko muna para mas lalong masiksik. So pagkadilig, sisiksikin ulit para malaman natin kung kailangan pa ba ng ng dagdag na lupa. So ginabi na tayo mga paps,
hindi ganun kadali mag-bonsai. Repotting lang ito. Inaabot tayo ng gabi. So ayun mga paps, pwede na to. Ngayon ay meron ditong aerial roots. Yan, pasensya na po kung medyo madilim na. Ayan, merong aerial roots dito. Tatalian ko siya dito para mag-fuse dito sa katawan at umabot dito sa lupa. Na dagdag pa yan mga paps sa dagdag pa sa paglaki ng trunk. Pag yan ay nag-fuse. So hindi lang masyadong mahigpit para hindi siya sakal. Yan. Tapos dito, itong dulo niya, lalagyan ko ng extension pot. So ayan mga paps, nilagyan ko siya ng extension. Ayan. Yung aerial roots, nilagyan ko po ng extension dito na bote ng mineral water para mabilis siyang lumaki at mag-fuse agad dito sa kanyang trunk. So dagdag pa po yan sa paglaki ng trunk. So ayan, tapos na mga paps. So yan na po ang itsura. So inabot nga ako ng gabi. Ayan po ang itsura ng aking material. Ficus virens. Yan po ang harap. Yan. Tapos ito po yung back. Ayan po siya. So yan lamang mga paps. Maraming salamat sa panonood. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, iimbitahan po kita ulit na mag-subscribe. At click nyo na rin yung notification bell para updated po kayo sa susunod pa na video. At updates nitong mga bonsai na aking ginagawa. Doon po sa palaging sumusuporta, maraming salamat. Sana po ay hindi kayo magsawa. Yun lamang po, once again, magandang buhay at happy bonsai.